Hello, good morning and good evening. Kamusta po kayo dyan? Balita po para sa inyo ni Ate Showbiz Fanatic, courtesy po. Tiyak na ibabasura lamang ang mga sinampa ninyong kaso. Hindi pa man nagsisimula, tiyak raw na hindi magtatagumpay ang ilang mga taong gustong pabagsakin at patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte, kaya't kahit wala pa man silang naiimbestigahan, muling sinundan at kinasuhan ng ika-4 na impeachment complaint ang Vice President na si Sara Duterte. Grabe, no? Maputol ko lang po. 4 na pala ang impeachment complaint na kaso na hinahin kay Sara Duterte. Grabe naman kayo. Bago pa matapos ang unang linggo ng taon, sa kanyang naging pananalita, ni Real Talk ng well-known celebrity lawyer na si Attorney Ferdinand Topacio ang mga kritiko ng Vice Presidente na kahit raw tila umabot pa ng libo-libo ang impeachment cases laban dito, mukhang hindi raw sila magtatagumpay dahil bukod sa mga walang ebidensya, tila mahina raw ang kokote ng mga taong nagsampa ng kaso kay VP Sara. Bukod raw sa irrelevant ang mga kasong isinampa rito, mukhang hindi raw tatanggapin ng kahit na sino mang hukom ang kadahilanan kung bakit raw dapat matanggal sa pwesto si VP Sara. Dahil kitang-kita naman raw na sinisiraan na lamang ito at wala silang mahanap na butas. Matatandaang noong January 2, isiniwalat ng House Secretary General na si Reginald Velasco ang ika-4 na impeachment complaint na isasampa raw kay VP Sara sa susunod na linggo. Kahit pa inilabas ng ABS-CBN ang nasabing balita, tila hindi ito in-entertain ng maraming Duterte supporters at kabilang dito ang isa sa mga veteran lawyer na si Attorney Ferdinand Topacio, kung saan ipinahiya pa ang former DOJ Secretary at dating senador na si Leila de Lima at sinabi nitong tila wala raw sa katinoang kung mag-isip ang dating senadora ng sampahan ng irrelevant cases laban sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Narito at panoorin ang full video na umani ng samot-saring reaksyon na kahit pa ang veteran broadcaster at TV anchor na si Ted Filon ay tila napatas ang kilay nang tila sundan pa ng ika-4 na impeachment cases si Vice President Sara Duterte na nakatsyempong isasampa raw sa susunod na linggo. Narito panoorin ang full video. Atin po rin pong pakikinggan ang ilang pong mga isyong pambayan, kaya din po nga nito pong posibilidad na matuloy na ba ang ito na ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 ang impeachment. Oo nga, meron daw niluluto na pang-apat na impeachment Okay, laban kasi nga, kay VP Sara. Sabi din kasi ni Jaris no isang araw, mukhang itong budget daw po ay isang impeachment budget. Gaya ng sinasabi ni Ate Aimee. Wow! Sandali lang ha. Bagong taon mga kapatid. Bagong taon ngayon. Pero sa bagong taon na ito, tandaan din po natin na limitado na ang oras ng sesyon ng Kongreso. Kasi nga po, papalapit na ang katapusan nila sa kanila pong 19th Congress. Okay. Ayusin mo kasi So, ang pasok nila ay Enero at 13. Oo. Una, ang impeachment po ay impeachable officer ang Vice President. Anong ibig sabihin? Anong legal implication nito? Dapat, yung mga ginawa mo
na para ikaw ay ma-impeach, dapat ginawa mo yon bilang noong ikaw ay nakaupo na as one of the impeachable officers. Ayun. Kung Vice President ang impeach mo, yung mga ginawa niya habang siya ay Vice President. Kung Presidente impeach mo, may mga ginawa niya habang siya ay Presidente. Pero ito, kita mo ito may yung sa Articles of Impeachment, lahat na lang ng maisip inilagay. Oo nga. Ang tawag dito ay MEMA. Ha? MEMA sabi niya. MEMA sabi, MEMA. Alam niyo po, kaya ito gustong patalsikin si Sara Duterte. Siya po ay siya po ay hindi nabibili ng pera. Siya po ay isang tinik sa mga buaya. Kung hanggat nandiyan daw po si Sara Duterte, hindi po sila makakurakot ng pera ng bansa natin. Kaya isa pong tinik yan, kaya po pinagtutulong-tulungan po yan si Sara Duterte para lumayas dyan sa ating gobyerno, para magawa nila yung kanilang mga agenda. Yun lang po ang dahilan. Ito, Article 4 ha. Opo. Di umano daw si Vice President Sara ay naglustay ng 2.735 billion in secret funds noong siya ay Davao City Mayor. Davao City Mayor, bakit ngayon mo Pinapile. ipa-file at nasaan yung proof mo? May plunder case ba man lang sa ombudsman? Nasaan ang iyong proof na merong paglulustay ng bilyon-bilyon? Alam nyo, kayo po ay nag-i-impeach ng second highest official na binoto ng 32 million Filipinos. Hindi basta-basta dapat ina-impeach yan kung puro chismis lang. Nakakatawa, chismis na nangyari nung hindi pa siya Vice President. Ito pa, ang kapangitan ng ginagawa ni De Lima. Ill-gotten wealth daw, 111 million. Nasaan? Nasaan ang proof? Yung pinakita ni Trillanes, ayaw ngang aminin nung Ay, maraming talaga po ng chismis at hearsay lang. Ang inaano ko lang po, kinababahala ko lang pag nagkaroon ng impeachment trial, baka po bayad din ang mga jury or mga judge ni Tambalos-Los. Alam nyo naman, pag inaruhan ng malaking pera yon, baka bumaliktad. Yun lang naman po yun ang aking yun ang aking naiisip at kinababahala. black na sa kanila nang galing. Dinidinay nga nila, pinandidirihan nga nila. 2 beses nila sinabi, hindi galing sa amin yan, hindi ko malaman kung saan galing yan. Papasihan mo yung nilabas ni Trillanes na impormasyon na hindi malaman kung saan ang galing, hinugot yata sa puwet ni Trillanes yun eto pa, yun ang Article 10, nakakatawa talaga. Okay. Article 11, meron daw unexplained wealth dahil nilalagyan ng mga drug personality. Sino? Sino? At ngayon ba, sinong drug personalities? Wala naman nakalagay doon sa Article 11. Sino nagbigay? May umamin ba na nagbigay sila kay Vice President? Puro tawag dito sa Chabacano, Kutsinanga. Yun nga po, puro hearsay at saka yung fabricated talaga yung kanilang mga sinasabi para pabagsakan si Sara. Ay nako, mga Pilipino, gising na po tayo. Isang magandang umaga at isang magandang gabi. Ingat po kayo. God bless po sa lahat.